Yo guys, so meron tayong event na pupuntahan. Malapit lang dito sa amin yung Balakat Festival at merong street dance competition na mangyayari doon. At bala kong dalhin itong Realme 12 Pro Plus 5G para matest yung buong camera system nito. Kukuha tayo doon ng photos and videos. Try kong gumawa ng cinematic montage at higit sa lahat gusto kong matest yung pinagmamalaki ng phone na to na 64 megapixel periscope lens. Meron siyang 3x optical zoom, 6x in-sensor zoom, and up to 120x digital zoom. And actually, gamit ko na yung 32 megapixel front camera nitong Realme 12 Pro Plus 5G. Meron siyang 1x guys at 0.8. Ayan o. So, kung gusto niyo ng mas malawak na field of view, meron siyang 0.8. Diba? So, excited na akong i-test yung camera nitong Realme 12 Pro Plus 5G. At pagbalik natin dito sa studio guys, pag-usapan pa natin yung ibang features na nagustuhan ko dito. So, tara, wag na natin patagalin pa. Let's do this! Okay, so yun yung mga nakuha natin sa event na pinuntahan ko dito sa Realme 12 Pro Plus 5G. Nakita nyo naman guys kung gaano kaganda no, yung mga output na nakuha natin. And actually, parang halos lahat ng kinuhanan ko guys gamit yung 64 megapixel periscope lens nito. Naka 3x zoom ako. At ewan ko, parang natutuwa lang ako gamitin, na-enjoy ko siyang gamitin kasi napakaganda naman talaga ng output. Now, pagpatuloy na natin pag-usapan yung na-experience ko dito, lalo na sa camera niya guys. So para sa camera setup nitong Realme 12 Pro Plus 5G, meron siyang primary camera na 50 megapixel na may Sony IMX890 sensor. And then yun nga, yung 64 megapixel periscope lens nito na merong OmniVision 64B sensor. May kasama itong 8 megapixels ultra wide dito sa likod niya. And then sa harap naman guys, meron tayo ditong 32 megapixel camera. Now, super happy ako sa results at yung buong experience ko no, sa paggamit sa camera nitong Realme 12 Pro Plus 5G. Una sa lahat guys, both primary and yung periscope lens niya, meron siyang optical image stabilization. Nakita nyo naman kanina guys, meron tayong konting movement para makakuha tayo ng cinematic montage. And grabe, sobrang natuwa lang ako at super helpful siya no, sa mga ganong senaryo. Bukod sa smooth yung movement natin dito, ay talagang malaking tulong yung OIS para makakuha tayo ng sharper image. At isa sa talagang nagustuhan ko dito guys, mula ultra wide sa main camera at dun sa periscope lens niya, pwede tayong mag-shoot ng up to 4K 30 FPS. Kaya naman kung ang hanap mo ay smooth, clear image at high resolution footage, dito sa Realme 12 Pro Plus 5G, panis yan. So usapang photos, wala rin ako masabi dyan kasi satisfied naman din ako sa mga results na nakuha ko dito sa Realme 12 Pro Plus 5G. Sabi ko nga sa inyo sa buong camera test na ginawa natin doon sa event na pinuntahan ko, talagang halos periscope yung gamit ko guys, 3x talaga. Yun nga yung pinagyayabang dito ng Realme about sa periscope lens nito. Talagang kayabang-yabang naman talaga. Almost, yun nga, flagship level na siya na pwede nating makumpara sa mga matataas or high-end smartphones. Even sa low light, hindi rin ako nahihirapan dito dahil bukod sa okay yung sensor na meron dito guys, yun nga, meron siyang OIS. So yung blur image na nakukuha natin sa ibang mid-range phone na kapag kumukuha tayo sa gabi or sa mga medyo dim na place, minsan nahihirapan sa focus or maghihintay pa ng 3 to 5 seconds bago makuha yung output. Pero dito guys, nasa around 1 to 2 seconds lang yung waiting time, tapos okay yung result niya kahit medyo malikot ako kasi naglalakad ako habang kumukuha ng mga photos. Now, front camera is okay, though 1080p 30fps lang yung pinakasagad na format niya guys pagdating sa video recording. Yung performance ng camera nito sa harap, for me okay pa din naman. Manageable naman yung 1080p. Tsaka kung napansin nyo guys, dun sa intro natin, nandito lang tayo sa studio nag-shoot dun at artificial light or studio lights lang yung meron tayo dito, pero okay naman siya, decent and clear yung footage na nakuha natin. Now, the major thing lang na kailangan nyo tandaan guys, wala siyang EIS or OIS, kaya kung pansin nyo, medyo shaky tayo kapag naka-handheld tayong mag-shoot. Yun lang naman for me, if ever nagagamitin natin yung front camera nito pang vlog or handheld vlogging,
So better na meron tayong gimbal. Mura na lang naman yung mga ganun sa market. Or better na ilagay na lang natin siya sa tripod para steady lang siya. Now, meron pa akong feature sa camera nito na nagustuhan ko rin guys, yung built-in na filters nito. So inspired sa movie yung mga filter na nilagay nila dito, no, para makakuha tayo ng mga cinematic shots. Meron din itong tinatawag na movie mode. Yung aspect ratio niya is 16:9, which is yung standard size sa mga movies. So hindi nila yun basta-basta ilalagay dito sa Realme 12 Pro Plus 5G kung hindi siya capable of shooting cinematic videos. Sa buhay, kailangan talaga may mga puno at sky at flowers. May mga nagbabasketball na hindi marunong at may mga naghihintay ng oras. Wala lang. Yun na nga sinasabi ko. Kaya dapat matuto tayong pumunta sa lilim kapag mainit. Kasi nga mainit. Pero talagang wala nang masabi, mainit talaga. Yun lang. Bato-bato lang dyan sa Gedli. Sana natuto kayo. Of course, meron pa rin itong Pro Mode, Panorama, High Res, Slow Motion, Time Lapse, Long Exposure, Dual View Video, Text Scanner, Stereo Mode, Group Portrait, at Tilt Shift. So yun yung ibang camera features na meron dito sa Realme 12 Pro Plus 5G na pwede natin gamitin. Now, pag-usapan naman natin yung design nitong Realme 12 Pro Plus 5G. Nafe-feel ko din, medyo excited din kayo pag-usapan to eh. For me guys para sa akin, one of the best looking mid-range phone itong Realme 12 Pro Plus 5G. Unang-una sa lahat, vegan leather guys, yung kanyang back panel, which is very smooth and very satisfying yung feels niya. Ito yung tipong hindi mo na kailangan lagyan ng case dahil grippy, maganda yung texture, okay yung pagkakaroon niya ng curved design. Pero of course, syempre, Pinoy tayo. Mahilig tayo sa mga case para maprotektahan at mas tumagal pa yung mga gamit nating phone. Pero yun nga, meron tayong dalawang kulay na lumabas. Itong hawak ko ngayon guys, ito yung tinatawag nilang submarine blue. And then yung isa guys, medyo lighter color, yung navigator beige. Una sa lahat, gusto kong ipakita sa inyo ng close-up yung design ng camera module nito dahil ito yung pinaka main highlight sa design nitong Realme 12 Pro Plus 5G. So inspired or kinuha yung concept ng design nito sa isang luxurious watch which is dinesign din ng isang watch designer na gumagawa ng mga design ng mga mamahaling relo, no? So kung makikita natin dito, meron siyang gold accent ring na nakapalibot sa kanya. At kung titignan natin ng maigi yung pinaglagyan ng camera nito, meron siyang sunburst dial design. Which is yun nga, meron siyang resemblance or medyo hawig talaga siya sa isang watch. Overall guys, talagang nagustuhan ko yung design nitong Realme 12 Pro Plus 5G. Mamahalin talaga siyang tignan, no? Ayan, kung para sa akin pepresyuhan ko yung design nito nasa around 60 to 80,000 pesos. Then bukod sa magandang design nito, okay din talaga yung material na ginamit sa kanya. Now, pagdating sa display nito, hindi rin naman siya magpapauli pagdating sa specs. Para dito, meron siyang 6.7-inch Full HD Plus Curve OLED display na merong 120Hz na refresh rate, 240Hz touch sampling rate. May typical brightness na 500 nits at umaabot ng hanggang 950 nits. Meron siyang 2160Hz PW dimming, TÜV Rheinland low blue light and flicker-free certifications. And of course, in-display na yung kanyang fingerprint scanner. Viewing experience dito is good, napakaganda ng contrast, black is black, sharp, smooth, and very responsive. Magandang gamitin kahit nababad ka sa panonood ng movies at series. Dahil yun nga, meron siyang PWM dimming, meron siyang flicker-free at blue light protection. Symmetric din yung bezels nito, meaning guys, wala tayong chin dito. Pares yung size ng bezel nito sa top at sa bottom. At dahil nga curve yung display nito, mas malawak yung makikita natin sa screen. And lastly guys, kumusta ang performance? Powered ito ng Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, isa itong 4nm chipset na 5G. Realme UI 5.0 na to based on Android 14. Meron siyang 12GB of RAM, 512GB of storage. Meron siyang RAM expansion up to 12GB, 5,000 mAh yung kanyang battery at supported ng 67 watts Super VOOC charging. Ang kailangan nyo lang tandaan dito, wala siyang micro SD card slot. So meaning guys, hindi siya expandable pero 512GB of storage, for me, sapat na yon. Sobrang dami na ng storage na yon. Marami ka nang pwedeng ilagay na apps, games, pwede kang mag-picture ng kahit ilan at mag-video. Isa pa sa nagustuhan ko dito guys, dual speaker to at meron siyang Dolby Atmos at high-res certification. So parinig ko sa inyo guys yung sound quality ng speaker niya.
Yung microphone na gamit ko guys, nandito Full volume. Isa pa sa nagustuhan ko dito sa Realme 12 Pro Plus 5G ay yung haptics niya. Okay na okay, the best. Maganda siya. Kaya nga siguro out of the box, naka-on na siya kasi okay talaga. Maganda yung feels niya kapag nagta-type, kapag ginagamit yung phone, nagde-navigate, in-exit, nagbaback. Basta yung haptics niya, very subtle lang pero may impact. So overall performance naman niya, very smooth naman siya at nagustuhan ko rin yung Realme UI 5.0. Napakaganda ng UI, very smooth ang transition and animation. May mga other customizations na pwede natin pakilaman dito or ibahin, depende sa taste natin. Pwede natin ibahin yung icon size, icon style, fingerprint animation. Isa rin sa nagustuhan ko guys, yung always on display niya. Meron siyang avatar na ginawa ko nung nakaraan So, animated avatar siya na pwede siya sa AOD. At marami pa tayong pwedeng ibahin na settings dito para mas maging personalized siya. Now, kung curious kayo sa performance nito sa gaming, ito, tinest natin siya sa Genshin Impact at sa COD Mobile. And basically guys, that's it for today's video. Di ko alam kung masyado nung mahaba tong video nito. Pero anyway, gusto ko lahat pabag-usapan dito yung naging experience ko sa kanya. Lalo na sa camera niya guys. Sobrang natuwa talaga ako sa mga output na nakuha natin dito sa Realme 12 Pro Plus 5G. Lalong-lalo na guys dito sa kanyang periscope lens na kaya ng 3x optical zoom at hanggang 6x lossless zoom. Gustong-gusto ko rin talaga yung pagkaka-design dito dahil very luxurious, very premium talaga siya. Maging sa feels, lahat sa overall design niya talagang panalo. Display is good, pwedeng-pwede pang gaming at pwedeng-pwede sa panonood, sa pag-scroll sa social media. And of course, very capable na performance na pwedeng-pwedeng pang gaming din. At the same time, pang day-to-day use. Now, para naman sa official price at availability nitong Realme 12 Pro Plus 5G. So, simula March 7 hanggang 15, binigyan tayo ni Realme both online and offline offers. So, para dito sa Realme 12 Pro Plus 5G, ang SRP nito guys sa 12GB of RAM, 512GB of storage ay 25,999 pesos. Again, if interesado kayo dito sa Realme 12 Pro Plus 5G, hindi ko alam kung ba't hindi kayo magiging interesado dito. Yung official link nito guys ng kanilang Lazada, Shopee at yung TikTok, nandyan na sa description box. I-click mo na lang. Alright, so sana nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na ito. So, paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon guys. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice! Baduy. Yun pala. Nice!